Ano klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat, parang nasa isang sasakyan kami. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa Yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So minsan ginagamit nila. Anong klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So ito yung Cadillac. And then syempre yung Lincoln Navigator, Denali, GMC Denali. So black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagusto mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda, gusto ko red. Nagmamaneho ka rin? Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Ito naman for long drive, yung malalayo. Sobrang komportable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair. Oo. Sabi namin, gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati? Yes. So nung lumabas siya, bumili kami ng Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Look at this. Ito yung Ganda. Bentley. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May Pinalagyan ng decanter. wine. Yes. Very sporty ang loob. Yes. Ay, sorry. So, ito yung, bakit hindi mo open yung ilaw? Yan. Tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga, no? Stig, oh. May logo ng Bentley. Magano, oh. So, para may projector siya, oh. Yes. Ipo-project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun, ito naman, oh my kaya siya gosh, may look at that. siya dito. Actually, champagne glass, nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, pag Actually, ano, champagne din. yan, armrest lang siya. Pag, yung latest, Your favorite? yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Yes, the Kulinan. Rolls Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3. And kaya ako ito Maliit lang sa loob. Malaki siya. Oo. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak Yes. yung pakilasan mo. Malaki. Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang luxury lang talaga. So, ang ano na to kasi Cullinan siya. Siya yung SUV ng Rolls Royce. So, ito, yung dumating siya, naka-interior siya ng Hermes orange. Oo. So, yan yung kulay ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Para may mga stars. Yes. Oh my God. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So, kaya mo to kinuha dahil... Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Paano Tuwa to? siya sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit itong dahil payong na hindi to. pwedeng gamitin? Oo, kasi... Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? nung nag-DPWH kami. A few moments later. Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto sa May midterm elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na naawardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamayari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig nitong nakaraang midterm elections. Post sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga diskaya.
Base sa calling cards na ito, at least 9 na kumpanya ang konektado sa pamilya, bukod sa naunang 3. Pagmamayari rin daw ng mga diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano paman ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Base yan sa datos na nasa Sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya, tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Paiimbestigahan pa ni Senator Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang 6 na taon, poste lang ang naitayo. Sa isang Facebook post ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang 2 kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pagmamayari ng mga Diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control projects sa kanyang lungsod. 4 dito, umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata, pero ani Mayor Trenas, either non-functional, nagsanhi pa ng baha o di kaya practically non-existent. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga Diskaya pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Paghihikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang mga lokalidad. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire President News Channel. Marcos will summon St. Timothy Construction to explain why a flood control structure in Bulacan remains incomplete over 2 years since its expected completion date. Marcos visited the river protection structure along Barangay Bulusan in Kalumpit, Bulacan, following complaints that the 96 million peso project remains unfinished and the foundation seems to be substandard. The president called out the contractor, demanding answers. St. Timothy Construction ranked 3rd in the list of contractors that got the most number of flood control projects from the Department of Public Works and Highways in the last 3 years. Other officials, including the mayor of Iloilo City, have also flagged the company's projects as either incomplete or poorly built. ABS-CBN News has been repeatedly trying to get the side of Pacifico Diskaya, one of the owners of St. Timothy, but he has yet to issue a statement. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Hindi pala kaya gagawin namin ngayon na naalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan at marami nang nagsusumbong.